Ano nga ba yung proseso para makakuha ng NBI clearance? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pagpunta sa NBI site kung saan pwede nang i-process at i-claim yung NBI clearance, kailangan meron kang dalawang valid ID na dala. Ito ay government-issued ID. At mamaya mas pag-usapan pa natin kung ano nga ba yung mga ID na yon. Also, doon nga pala sa officer mag-represent ka rin ng reference number. Doon sa reference number, dapat na-process mo to or nakuha mo to online after mo magbayad. Sa NBI nga pala, tinatanggap ang first-time job seekers. Ibig sabihin, libre ang NBI clearance kung first-time job seeker ka pero kailangan ng barangay certificate para dyan. Ito yung halimbawa ng barangay certification para sa mga first-time job seekers. Meron itong pangalan mo, kung saan ka nakatira, at hanggang kailan nga ba valid yung certification na yon. 1 year lang ang validity nito, so siguraduhin na magagamit ito para nga naman sa mga kailangan mong i-process. Hindi lang NBI, kundi sa iba pa katulad ng police clearance at marami pang iba. At kapag okay na, i-scan na yung fingerprint mo at kukunan ka na rin ng picture. Sasabihan ka na rin kung pwede mo bang makuha within the day yung NBI clearance mo. Ito nga pala yung halimbawa niyan. May pagkakataon na pwedeng maging with hit yung record mo. Ibig sabihin, possible may kapangalan ka doon sa criminal record nila or sa database. That's why kailangan mo na nilang i-double check yung information tungkol sa'yo. At kapag nga na-claim mo na yung NBI clearance, ganito yung magiging itsura niya. Meron kang dalawang kopya. Isa personal copy, isa naman yung pwede mong isubmit sa nag-require sa'yo ng NBI clearance. Kadalasan sa pinag-a-applyan mo o sa pinagkatrabahuhan mo. At tinamin lang din natin na walang dapat bayaran doon. Ang payment ay pwedeng gawin online. And speaking of online, pati yung pag-book at pagpili ng NBI branch ay online din gagawin. Katulad nito, mamimili tayo ng NBI branch. Halimbawa, yung pinakamalapit or kung ano yung madadaanan natin. Pili tayo ng isa dito. At kapag ganyan, mamimili na lang tayo ng schedule. By the way, may pagkakataon na sobrang tagal pa nung available schedule. Kapag ganyan, pwede kayong pumili sa ibang NBI clearance. Pwede yung mas malapit sa branch na napili ninyo or pwede naman sa main site din nila, sa NBI Taft Manila. Ito siya at mas maaga yung magiging schedule. Kinabukasan, meron na kaagad. May pagkakataon na within the day meron din pero mamimili na lang kayo sa mga lugar na nakapaloob dito sa listahan. At mula nga dito, kapag napili nyo na yung site, mamili na lang din ng schedule at makikita rito kung magkano nga ba yung dapat bayaran. At pwede siyang bayaran gamit ang GCash, PayMaya at marami pang iba. Ihabol ko na rin, tulad ng sabi ko kanina, ipapakita ko yung listahan ng valid ID. Pwede ang UMID, Passport, National ID at marami pang iba dito. Halos karamihan dito ay government-issued ID. Tandaan, dapat dalawa ang dala ninyo. Also, para nga pala sa mga first-time job applicants, lalo kung wala pa kayong government ID, pwede naman gamitin yung school ID at kasama na rin yung registration card, also yung birth certificate na pwedeng i-order online sa PSA. Kung kailangan nyo ng step-by-step guide kung paano mag-order ng birth certificate, also paano na rin mag-register online sa NBI at magbayad na rin, pwede nyo nang i-check yung page or channel namin o yung mga link to that tutorial ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!